Magandang tanghali bayan to all the joiners. Ito po ang inyong for the bayan nag-live ako sa segment na wala tayong aasahang sa pamahalaan at sa gobyerno dahil sa mga hindi maipaliwanag at yung ating aktual na dinadanas ngayon sa katayuan natin. Ang inyo pong nakikita sa aking likuran, ayan po ay ang ticket ng 1986 Revolution. Don Ferdinand Marcos Sr. speaking by the group of bayan, we are na kung ano man ang aming inigitan ay sa ngayon ay aming pinapanawa. Alam namin bayan na ang bansa natin ay minamanipula ng gobyerno ni Lupin ang social media bilang academic ng mga tol at ang ating mainstream media na hindi nagbibigay ng particular report sa kung ano na ang status ng ating bayan. Ang kuya, hindi po hindi po nag-live ang kuya para humingi ng awa at humingi ng napakalaking suporta sa taong bayan. Bagkus ang bagay na po yan ay ating pong obligasyon at ang ating duty sa ating bayan. Hindi lamang po ang puntong ito ay mga kasundaluan ang siyang may tinatawag na obligasyon o duty. Sa katayuan ngayon, napaka-low moral ng sandasahan dahil po sa mga ilang general na nababayaran. Bakit hindi pa kayo mag-retire kung hindi ninyo kayang manungkulan at mag-servisyo sa bayan? Yan lang naman ang pinakamagandang gawin natin. Maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon sa aking bahay. Pinabati ko po kayo tapos ng ating bansa ay hindi nakatanggap-tanggap lalo na sa ibayong bansa. Bayan, we still looking and forward sa aming pong panawagan na makita natin yung bagay na hindi lamang po kami ang may obligasyon o may duty, bagkus lahat po tayo bilang isang bansa, isang diwa, at isang mamamayan. Bayan, we have to take this one in force. Hindi po bababa ang Pangulo ng dahilan sa wala siya malaman. Nagkakaganito po ang bansa dahil na rin po sa kapabayaan, katiwalian, at ang paggamit na labis-labis na kapangyarihan at ang hindi po nila maiiwanan na rason at dahilan kung saan na napunta ang kaban ng ating bayan. Hindi kami nawawalan ng pag-asa bayan. Alam namin na sisiklab ang alimpuyok ng katotohanan sa kung ano ang ating pinagsisikapan. Ang mainstream media bayan ay hindi na sapat at hindi na ito umaayon sa kagustuhan ng pagseserbisyo sa bayan, bagkus sa pagseserbisyo na lamang sa kabayaran na nanggagaling sa kanila. And you know that information closely as you did also. We know that ano pa man ang sabihin ng iba ay hindi na po kapani-paniwala dahil unsustainable na po ang sitwasyon.
Bakit ang Pilipinas ay walang pera? Kung kayang sagutin yan ng mga loyalista, mga troll, sagutin kung nasaan na ang pera. Na wala ang pera, wala naman kayong project, wala kayong ginawa, wala kayong ikaw industrial, ang component of industrial necessity of building na ginawa yan. Posible. Pero kayang gawin. Ginagawa na nga yun ngayon. Bayan, alam ko bayan, ang live ko to ay pupulanin ng mga trolls kasi yan kayo nababayaran. Pupulanin ng budget si Kuya Ed, wala pa nung una budget. Kasi mahirap tanggapin ang katotohanan, but we are still lalo lamang pinatutulog ang sugat na hindi naman banto. Lalo nung pinapalala ang sitwasyon dahil sa inyong mga katarantaduhan at katangan. We warning you, after this magagawa. Ang hindi lang namin kayang tingin ay ang katotohanan sa likod na inyong nalalaman pero wala tayong action. We never make it sure kung ano ba talaga. Well, kung makikita nyo, ang lahat na yan ay may mga ilan na nagawa na namin ang lahat ng aming nais gawin sa kapakanan ng taong bayan. Our dream shall never die. Sabi nga. Ganito lang kasimple ba yan? In September of 2022, the first broadcast regarding sa kung ano ang importante i-assist namin sa particular na kondisyon at sitwasyon na kung pwede ay ma-advise na pamahalaan na ginawa na. Unang-una ba yan, in-impose namin ba yan na kung sakali ay magkaroon ng malawig na pagkakataon ay magkaroon ng panahon ang ating gobyerno sa paglingap at pag-asikaso sa pag-develop ng ating likas na yaman. Yun po ay September of 2020. Inunahan na namin ang dapat unahan upang magkaroon ng siguro at talaga na maayos na partikular at sitwasyon na the probability now on site will be hindi na totoo na kailangan natin i-develop ang likas na yan sa kapakanan ng bansa at sa kapakanan ng tao. Dumating po ang punto bayan at lumipas ang taon 2023. Naging alingaw-ngaw na lamang bayan ang mga sumusunod na issue ng pamahalaan ito ang dahil nga sa kung ano ang target nila sa mga susunod na sitwasyon. Nalaman natin bayan ang maniobra ng mga oligarch at ang mga komunista ay nakalimutan na naman bayan ang pag-develop ng likas na yan. Hanggang sa kung ano-anong mga programa, propaganda at sitwasyon na meron. Sa kung ano ang mga rason na iniahanda nila nang dahil nga hiwalay na. Nag-umpisa ang mga pagpaplano, nag-umpisa ang mga propaganda na kung kailan at kung saan malalagay sila sa alanganin sa darating na panahon. At ito nga ay kanilang ginawa ng sagot, programa, or contingent base sa
sa kung ano ang komposisyon ng kanilang kapangyarihan sa ngayon na aprobahan ng 2024 sa kung ano ang mga sitwasyon unang nagparamdam na nagkakaroon ng maigting na suliranin ang West Philippines. Muli po ay amin pong ipinabatid sa sambayanan at sa pamahalaan na bigyan ng kaukulang pansin at kapanahunan ang pagdevelop ng ating likas na yaman. Dahil darating ang panahon, iigting at magmumula sa West Philippine Sea ang sigalot upang magkaroon ng proxy war na siya namang nais at gustong ipatupad ng administrasyon ito. Alinsabay sa mga isyu ng paglalagay ng EDCA at ng mga suliranin sa Afghan National na kung saan ay ginamit ito ng CIA at tinuruan mismo ng Green Beret sa kanila mala komunismong aktibidades dahil sa sabotage. Umiigting at umiinit ang sitwasyon bayan at ang taong bayan ay unti-unti nang nakakaramdam ng hindi nakaganda na ipatupad ng 2024. Lumipas ang mga panahon at dumating ang sitwasyon na dapat nang i-execute ng pamahalaang ito ang kanilang mga pagpaplano sa kung saan kailangan malinis ang kanilang daraanan dahil mag-2020 election at sa kanilang pangarap na magkaroon sila ng propesya bilang Prime Minister. Dito, nagkaroon ng problema at pinagtrabahan. 2025, bayan, hindi na matuparan na ang lahat upang magkaroon ng permiso ang sitwasyon ng kanilang mga tinatagong sinabi. Nagkaroon na ng malaking katanungan sa benepisyo dahil umiinit at umiinit ang talakayan sa Department of Public Works. Mula rito bayan ay nasungkat natin hanggang sa kasalukuyan ang kanilang mga sinabi simula sa at ang lahat na yan ay kasunduan at paghahanda bilang the most mission ng pamahalaan. Maraming katanungan, maraming manifesto tungkol sa Kongreso, sa senaryo at mga susunod na impeachment, bla bla bla, at ang paglalawig na proposisyon ng mga Amerikano sa disposisyon in which ang Ginoo ay mas mautak pa sa unggoy. Dahil sa kung ano ang rason ninyo, doon sila sinusubok pa. 2025 is formally ended. Now, it is clearly begin the 2026, but 2026, God has been approved. Ang tanong ba yan, nasaan na ang inaprubahan natin 2023, 2024, 2025, and 2026? Nasaan? So, ang talakayan bayan ay ang Kuya Ed TV, kamusta ho? Pasensya na ho, ngayon ko lang ako na nag-respond. Wait lang ho. Wait lang, pabihis lang ako, Kuya Ed. Nakakaya. So, wait lang. Saan yung delete ko?
Kamusta po, Colonel Kuya Ed TV? Ano nangyari sa account nyo ho? Bakit po nila na tinatry na tanggalin po yung boses po ninyo, Kuya Ed? Kailangan ng taong bayan ang boses po ninyo, lalong-lalo na ngayon, guys. Kuya Ed, what happened? Kuya Ed, hindi po namin kayo marinig. Wala po kayong boses. What happened, Kuya Ed? Hello, Wala po hello, kayong boses. hello, hello. Hello, mahina, mahina. May siguro dito. Okay. Narinig mo na kuya? Narinig ko na, pareho tayo ng damit. Well, So nakikiisa po brother. tayo, Kuya Ed. Brother Okay. oo. Ano lang yun, siguro, alam mo na, yung mga standby violation na apparently pinalinis ko naman pero hindi naman sila nag ano yung bang ika nga submit ka ng sagot mo, respond mo, hindi naman. Kasi nungalingan lang yung kahit na burahin mo sa'yo, hindi naman nila binubura. Nan pandaraya rin yung meta. Ang dadaya din sila, bas alam nila na ang salita mo, yung ano mo, hindi basta-basta. Gagawang kanila ng mga rason. Alam mo naman, manifesto yan ng mga CIA, manifesto yan ng mga Illuminati, lahat yan. Wala namang safe ngayon. Kahit yung kapitbahay natin, bubusuhan ka. Kamusta nga pala? Kuya Ed. Yung sa meta nga pala sa Facebook, yung pangalan ng may-ari niyan, Kuya Ed, is involved sa Epstein. Again, I repeat, involved po siya sa Epstein. So, kasama po siya sa Illuminati. So, kung Oo. magsasabi po kayo ng masama, Kuya Ed, ayun. Okay lang po, Kuya Ed. So far, grabe yung mga balita, Kuya Ed. Maraming tao nagtatanong po sa akin, ano ang opinion po ng mga military officers ngayon na ang Amerika at Israel ay natatalo na ho yung greatest na mga weapons nila na hindi nila pinapahiram sa ibang bansa. Okay? F-35, F-16, na bomba po ng Iran, okay, pero ang ginamit na bomba ay ang pinakamura na makukuha nila. Pinakamura against sa pinakamahal, Kuya Ed, na mga sandata nila. At the same time, Kuya Ed, marami pong nagtatanong sa akin, Kuya Ed, gusto ko rin po magtanong sa inyo, Kuya Ed, natatakot po sila, okay, na lahat ng bansa ayaw sumali sa giyera sa Iran, pero na lang isa, ang Taiwan. Gusto ng Taiwan na sumali. Nakisali na po sila, Kuya Ed. So, maraming nagtatanong, madadamay po ba ang Pilipinas kasi po may pinirmahan po na joint agreement or defense agreement, which is marami po nagtatakot, madadamay po ba tayo once na bombahin ng Iran ang Taiwan? Kasi sa lahat ng mga bansa, yun ang pinaka-baliw sa lahat, Kuya Ed. At the same time, Kuya Ed, ang isa pang balita, Kuya Ed, if it's okay sa inyo, mahal na po yung bilihin po ngayon dahil sa gasolina. Sabi raw ni, alam nyo na, ni Boy. Alam mo na, Kuya Ed, gito lang kayo. Kuya Ed, yun ni Boy, na mag-release raw siya ng 2.7 billion pesos para tulungan ang taong mamamayang Pilipino pero hindi pa natin nararamdaman, Kuya Ed, okay? First question, if it's okay lang po sa inyo, Kuya Ed, if it's okay lang, Kuya Ed, okay? I'm going to show this before anything, okay? Ano po ang reaction po ninyo, Kuya Ed? Wait. Ito, Kuya Ed. Okay, it is in Manila Times. Sabi ni, alam niyo na, magre-release ng 21.47 billion pesos para tulungan ang mga mamamayang Pilipino para sa pagtaas ng gasolina, okay, at infrastructure. Nagpa-promise po siya na iayusin yung mga natural resources natin. Ang problema, Kuya Ed, wala pang nakakaramdam. Ano po, Kuya Ed, sa tingin niyo po, talaga po ba na yung 21.47 billion, Kuya Ed, sa kaban po natin, mapupunta po ba sa mga taong bayan, Kuya Ed, or panibagong
Alam niyo na, Kuya Ed. Hindi ko na mention. Alam niyo na, Kuya Ed. Okay, ito po. What's your opinion, Kuya Ed? Okay. Well, ang masasabi ko lang yan, Kuya Kiko, no? Kanino ba galing yung 21.7 billion na yan? Kanino? Sa taong bayan po, Kuya Ed, or sa tax money po natin, Sino na ang i-release raw nag-propose? Sino ang nag-propose? Marcos. Ni Marcos? Yes Nag-propose po. ng 21 billion. Alam mo, sa totoo lang, no? Sa totoo lang, base sa mga patuloy naming pagtatalakayan, ano, sa AFP, no? Sa mga formerly group, parang nate-turn about kami. Na ang gusto namin ngayon ay mangyari ang dapat mangyari. Bakit? Para maramdaman. Halimbawa lang nito, andito kami, the group of 85, 86, 87, 88, 89, no? 90. We are the group. We belong. We are the Reform Armed Forces Movement, soldiers of the Filipino people and the Young Officer Union. Sumisigaw, gumigit na, nakikiusap na kung po pwede ay wag nang sabayan pa, no? Wag nang sabayan pa ng kung ano-anong mga rason. Bagkus pumokus ang gobyerno natin sa tunay na saloobin, hinahing at problema or concern. Pero hindi gumagalaw ang gobyerno, ang sandatahan, ang PNP. Hindi. Bagkus idinadaan nila sa mga sarswelang salita na ang nais nila ay dugtungan ang panloloko ni Lupin at maging manloloko na rin sila at sinungaling. Ikaw ang magsuot sa amin ng boots. Di ba't mas hahangarin mo ang magkaroon ng digmaan, matuloy ang gera, para saan? Para masampal lahat sa mukha nila na totoo pala ang aming mga hinahing. Totoo pala ang aming pagnanais ng kapayapaan. Dahil hindi sila maghahangad ng kapayapaan, Kuya Kiko, kung walang gera. Yung gera na tayo mismo ang magre-react. Dahil kung ang gera sa kapitbahay lang, mananatili ang Pilipinong chismoso lamang at haka-haka lamang. Ngayon, sa aming mga pagpupulong ay may nag-react 1, 2, 3, almost 13% of the group. Mas gusto. Ayaw man namin dahil meron kaming mahal sa buhay na maiipit at dadanas ng hirap. Mas ninanais namin ngayon ang matuloy ang gera para malaman nila na ganun pala ang gera. Hindi pala dapat ang Pangulong sinungaling. Hindi pala kailangan ang mga namumunong mga sinungaling na bandang huli kapag naandyan na ang kamatayan sa buhay na meron tayo, ay wala tayong aasahan, kundi magbabalot sila ng sarili nilang mga gamit at iiwan ang taong bayan. Ilang beses na kami sumisigaw, ilang beses na nagpaparamdam. Since 2024, nag-umpisa na kaming nagparamdam. Hanggang na lang ba, sabi ng ilang taong bayan, hanggang pagpaparamdam na lang ba kami? Wala na ba kaming tanging aksyon? So ngayon, binabago namin. Ang gusto namin ngayon ay ang aksyon para malaman ninyo, kayong taong bayan, na ang isinisigaw namin na kapayapaan ay magkakaroon ng epektibo at katotohanan kapag ang kapayapaan ay nanggaling mismo sa digmaan. Hindi yung sa kung ano lamang na istoryang iginagawad. Ito ang gusto nila. Kaya nga pinapasok ni Marcos ang mga military bases dito. At hindi idiniskas ang 926 billion US dollar na galing sa aid ni Biden ay upang mapagtakpan ito ng kanilang mga pagpupuri, ng kanilang mga interes. Ngayon, alam nila na may mga warrior, alam nila na may tagapagtanggol ang taong bayan na tulad namin mga dating nagserbisyo. Kami na mga retirado, handa kami magsakripisyo. Pero ano ang sukli? Dahil mayroong mga bayaran na 38 general na naandyan na nakasupalpal sa kanila ang lechon at para sa mantikang pinggan, hindi yan mag-aangat, hindi yan gagalaw kahit pasabihin natin baliktarin mo ang kawali ng pamahalaan. Tanging
ang digmaan lamang ang makapagpapakilos diyan. Bakit? Bakit? Kaya ba nilang proteksyonan ang kanilang mga mahal sa buhay habang sila ay nangunguna sa harap ng digmaan? Di ba't kami mga retirees ngayon ang nasa second line? Upang proteksyonan ng taong bayan, pipiliin namin kung sino ang poproteksyonan. Kung ang pamilya namang magnanakaw ng senador, ng congressman at ang mga asawa ng putang inang 37 na general na yan, hindi namin yan poproteksyonan. Lalo na yung mga nanunungkulan, yung Teodoro family, yung Anyo family, yung Remulla family, hindi namin yan poproteksyonan. Bagkos kami pa ang magiging dahilan para singilin. Nag-aalab na ang aming damdamin. Sobra-sobra na kayo. Kumbaga sa lason, expire na lason na kayo. Hindi kayo bagong lason. Alam ninyo ang katotohanan sa pangangailangan. Ngayon, tinatanong ka ng taong bayan, ano ang project mo? Ano ang programa mo para sa contingent plan ng mga kababayan natin? Ano ang sagot mo? Walang lumilipad na eroplano. Ang lahat ng airport ay binobomba. Anong pag-iisip meron yan? Pagkatapos lang ng ilang araw, nanundo ang France, nanundo ang England, nanundo ang mga bansa doon mismo. Maging si Mayor Baste, nakapanundo. At ang Malaysian President, nakapagpasundo. Nasaan yung sinasabi mong pababagsakin, bobombahin ang mga eroplano? Walang ganyan. Because ngayon nasusukat sa isipan mo kung gaano ka katatag sa pag-implemento ng estratehiya. Kasi user ka. Nagiging hindi ka sharp. Nagiging nagiging raw ka. Nagiging mapurol ka sa tamang programa ng pag-iisip. Ngayon, ang hiling namin ngayon, yan ang gusto mo, Mr. President? Now, we make it through. Sige, ituloy mo yung gera na gusto mo. Na parang pagpasok nila rito, left and right ang kalaban nila. Anong palagay mo rito sa Mindanao? Walang naghahanda. Knock your head. Nung makita namin ang mga barko, nung makita namin ang preparasyon. Balikatan? Ganyan ba ang balikatan? Ganyan ba ang balikatan? Anong palagay mo sa amin? Hindi namin alam, Mr. President, kung ano ang balikatan. Stationary lang lahat. Bakit ngayon, regular ngayon ang disposition ng inyong mga clustering to defense? Bakit? Ako, ilang beses ako naka-attend ng balikatan. Ilan? Lahat puro stationary. Kasi bakit? Pagdadausan lang yan. It is a part of exercise. Afterward, balikan na naman uli ang mga magsasaka para bumungkal ng yuta. Dito, hindi yan stationary. It is a regular composing unit para maging markable ang inyong defense system. Yan ba ang balikatan? Hindi yan balikatan. Nililing lang ninyo ang taong bayan sa salitang balikatan. It is a regular force. Bakit? Tinik ba kami tinik ba ang Mindanao sa inyo? At ang gusto ninyo, kaming Mindanao dito, ang unang masisira? Tanga ba yung mga kausap nyo? Sa palagay ninyo, tanga? Kung tanga yan, magmumove yan. Pero hindi ninyo alam na ang Mindanao, noong pa kilala na ang Mindanao. And we are now prepared. Nagpe-prepare kayo ba? Nagpe-prepare para malaman ninyo. Mga intelligence, Nika, ISAP, nagpe-prepare na din po kami. Habang binabakbakan sila sa harap, babakbakan namin kayo sa likod. Tandaan ninyo, ngayon pa lang nauungkat ang history ng Pilipinas. Sino ang mga Pilipino? Who is Philippines? Who is Filipino? Ngayon pa lang, pasalamat tayo sa mga naglalabas ng mga tunay na issue at history record na ang Pilipinas since 1856 up to 1900 kung paano tayo ibinenta ng Espanya ng tag $2 kada isang Pilipino.
hanggang sa 1910, hanggang sa 1920, ano ang sitwasyon hanggang sa 1936. Now, ang ibang mga Pilipino kinukuha yan. Yung record na yan. At ngayon, inaalam at alam na namin. Alam na namin kayong mga supot na Amerikano. Kayong United Goddamn of America, alam na namin ang tunay ninyong istorya sa kung ano ang tunay ninyong pakay sa Pilipinas. Na kaming mga Pilipino na sinasabi ninyong Indio ay hindi Indio, bagkus na iinggit kayo sa amin na kaming mga Pilipino na kulay brown ang balat ay mas matalino pa kami sa katulad ninyo. Yung inyong iprenisinta bilang sa carnival, saan sa California, can speak 7 language and materialize in a professional mathematics. Mathematician yung mga igurot na yan. Learn this matter. Sinasayang nyo? Sinasayang ninyo ang mga taong nagmamalasakit para sa inyo. Pipilitin namin kayong umalis dito kasama ng mga bayaran ninyo. Dahil pag hindi ninyo inalis ang mga bayaran ninyong mga trolls, gagulista, ululista, tangalista, animalista, magbabayad sila sa amin. Dahil ayaw namin ang mga makapili. Nag-recruit kayo ng mga makapili. Kaya nagtataka kami. Bakit ganun na lang ninyo tarantaduhin ang kapwa ninyo Pilipino? Sabi nga rito ng isang natin, dumating na ang 7 million na sabu. That is the eye of the people monitoring you. Hindi kayo makakaalpas sa amin. And then the leaders who now riding the ACP of 1986 is still now working together with the present retired officer and enlisted men. We are getting you together dahil handa kami sa kung ano ang gusto nyo. Gera, sinong tinakot nyo? Ihanda nyo pamilya nyo. Dahil kami, workout kami para sa gerang gusto ninyo. Bakit? Gagamitin nila Kuya Kiko ang gera para wala ng eleksyon. Para masunod na ang may kapangyarihan dito ay ang Amerika. Malamang, pati na rin yung property ng gobyerno. Nais mo, Lupin, ibenta. So gusto mo na rin kaming ibenta, Lupin. Bahala ka sa buhay mo. Ibenta mo man kami, papalag at papalag kami. Tandaan mo, walang gera ang Pilipinas na hindi namin pinanalunan. Nanalo ang Pilipinas. Hindi nang dahil sa we are friend. Nakakaano, Kuya Kiko, ilang araw akong tinimbang-timbang ko ang sitwasyon. Inanalyze ko yung lahat ng report. Inilagay ko rin sa concept ko para maging analyzation ko yung mga interview, yung mga ipinalalabas ngayon na history, lalo sa TikTok. Inilalabas nila kung ano ang Pilipino, sino ang mga Pilipino. The entire title now are now repeatedly in one box. Alam mo ang katotohanan, Kuya Kiko? Mula noon, nilinglang na tayo. Hanggang ngayon, lilinglangin na naman tayo nang dahil sa pangangailangan ng isang presidente katulad ni Lupin. Bakit? They are now waiting for the insurances of their authority to work out for this war because the president giving the authority. Iyan na lamang, yung gabulbul na lamang at isang distansyang langaw o bulati ang pipirma. Tayo na ngayon ang manifestadong control ng Amerika. They will started the fight, the war between the China. Pero ang China, mananatili ang China na very vigilant, piling-pili lamang kung saan tatama. Kasi bakit alam ng China na hindi lahat ng Pilipino ay sang-ayon sa gera. Tanging napipilian lamang ay ang mga nasa ilalim ng personal na kagustuhan para manatili sila sa upuan. Ito, tandaan ninyo, gobyerno. Dumating man ang gera at makatakas man kayo,
siguraduhin ninyo na hindi kayo mamamatay sa bansa na pupuntahan ninyo. Dahil pupuntahan namin kayo para kitli namin kayo. Mga walang hiya kayo. Ang titigas ng mukha ninyo. Ano sabi ni General De Leon? Ang kakapal ng mukha ninyo. Ano sabi ni General Puques? Wala na atang kahihiyan ang ating gobyerno. Yung mga grievance namin, hindi ninyo kami tinatanong kung anong grievance namin para sa inyo. Dahil pare-pareho ang nais namin, ang proteksyonan ang taong bayan. Pero sino sa taong bayan? Sino sa taong bayan ang handang tanggapin ang aming sakripisyo? No? Mas umiiral ang mga bayaran, ang mga makapili. Ano sabi ng isang account? Ano sabi ng isang comment? Wala naman kami sinabing ipagtanggol nyo kami. Di masunod kami kung anong karapatan at gusto namin. Yan ang sinasabi namin problema natin sa ating mga bugok na kababayan. Kami nagpaparamdam na kami, Kuya Kiko. Hindi si strength, hindi si status. We meet now your requirement. Mamamatay na rin man lang kami. Papakinabangan na namin ang buhay namin. This will be now the last standing. Kuya Kiko. So, Kuya Ed, may tanong po Kuya Ed. Okay, very very important as in Kuya Ed. Hindi po galing sa akin to. It is sa Iran. Okay? Ang bansa na tumatalo ngayon sa Amerika. Tinatalo na ho. Okay, Kuya Ed. Okay? First question po Kuya Ed. Okay? Kasi po may naspatin po na US carrier sa Cagayan de Oro, which is very very concerned, Kuya Ed. Nagtatanong po Kuya Ed, ato Kuya Ed naibenta na po ba ng alam mo na kung sino Kuya Ed, ang Pilipinas sa mga puti? Okay? Hindi ko i-mention kung sino pero alam niyo na po yun. Naibenta na po ba tayo sa mga puti Kuya Ed? Kasi wala po tayong pinirmahan, okay? Na i-accept ang mga carrier po rito. Delikado po to kasi po sitting target po tayo ng Iran. Pangalawa, Kuya Ed, na question, okay? Kung sakali na let's say umatake po ang Iran, okay, sa Taiwan or something, Kuya Ed, kasi talo ngayon ng Amerika. Harapin na natin. Talo sila. Kahit ang Israel, okay? Is there a possibility na magre-responde po ba ang AFP sa Taiwan? Kasi po may pinirmahan po tayo, Kuya Ed. Or ang mga Amerikano ang magpupush sa atin, Kuya Ed, kasi delikado po ngayon, Iran is winning. Whether we like it or not, napapatumba niya ang superpower na Amerika. At the same time, kontrolado po nila ang gasolina natin, ang presyo ng bilihin natin, everything, kontrolado po nila. Kahit yung papapauwi sa mga Pilipino, okay? Dahil po kay Basti Duterte, okay naman si Basti Duterte sa kanila, so okay. What is your opinion po, Kuya Ed? First question, and then second question, Kuya Ed. Ganito ang aking assessment regarding sa presence ng mga American personality here in Cagayan. Taga Cagayan ako kilala mo naman ako. But we are working also to define it clearly para magkaroon kami ng contingent plan. However, lumala ang sitwasyon, Kuya. Hindi kami mga tanga. They are now in the land of promise. Salamat po. They are now on the land of promise. And this land of promise is protected by Allah, protected by Yahuwah, protected by our God. Kaya nga ito lupang pangako. But still, we need a person, a people, a warrior that can be stand to fight against the all odds. Ito lamang ang mahirap. Why? Hindi pinakikinggan ng gobyernong ito ang boses ng taong bayan na ayaw ng taong bayan ang mga presence ng military dito. Bakit? Ayaw nila. So the reason, yung complexion and the problem will be now announced in the door of our goddamn government. Kasi kung sila ay nagpapahalaga sa taong bayan, ipo-pull out nila ang military personnel or military present. Kasi
Nasa ang hinahanap nila ay ang taong bayan eh. Ang presence ng taong bayan. Oh, yan ang ano nila diyan, no, workout, no? So hindi yan po pwede. Hindi. Pero hindi sila nakikinig o hindi nila sinasagot ang tinig ng taong bayan para hindi sila magkaroon ng obligasyon. Pangalawa, tayo ba ay maaapektuhan? Well, hoping that there is a liable information in the presence of Iran government that also the Filipino people are now striking, yelling, shouting, crying with a prominent voice that we don't need any support of the America and their fight against their own war. Because yan ay hindi natin war. And recently, it is normally na maapektuhan ang ating mga bilihin. But commonly, it is only divided for Bisaya and Luzon. Why? Ang ating kapitbahay, ang ating mahal na kapitbahay, ang ating mga kadugo, ang ating prominent na lahi. Kung tawagin, iisa lang ang ating DNA. Itong Malaysia, yung kanilang Prime Minister, tinulungan tayo, sinuportahan tayo, but only Mindanao! Why? There is always a questions that this goddamn government are not accepting. Why? There is a lot of country who love Mindanao because it is a land of promise. When you are doctrine has become a land of promise, it always God words to prevail. It is an Allah word to prevail. And this God will protect the Holy Land, the promised land of Mindanao. Kahit kami o tayo ay ganito, hindi papayag ang dakilang ama, ang amang Yahuwah, ang amang si Allah na ang kanyang mga anak ay mapasailalim sa pamunuan ng mga hayop at mga demonyo. Kung kaya ang tinig ng Mindanao Independence Movement, ang pagkakaisa ng MILF at MNLF at ang lahat ng Muslim community and also Christian community here in Mindanao are now joining the flock together. And we are guarding this promised land. 7-24 days and out. And we will fight this one to any foreign entity. You can fight Iran in your front and we will fire our weapon on your back. Don't be sure. This is land of promise. Ipinakikita nyo ang inyong kabastusan sa aming karapatan at kalayaan, tutugunin din namin kayo ng aming kabastusan at karapatan ipagtanggol at mamatay dito sa lupang pangako na aming bayan. Iyan na lang siguro ang tanging magagawa namin dahil ang grupo ng RAM, SFP at ang U ay patuloy na nagmimintini, patuloy kami nag-aalburuto, and one day, hukinam kung paano namin sinipa ang buka at ang puwet ng iyong ama, Bongbong Marcos. Lupin, ganun din ang mangyayari sa iyo rito. Pero hindi na yung aalisin kayo dito dahil aaprubahan ang batas sa Republika ng 11-11. Now, ibig sabihin ay kamatayan sa mga korap. Ano Rimulya? Ano Romualdez? Makakaligtas kayo? No. Kakagatin namin yung bite ninyo kasi bakit? Gusto nyo ng gera para makatakas kayo? Yes. Sige. Sige. Kakagatin namin yung bite ninyong yan. Pero be sure na kapag may gera, wala ni Ulsi Muntamod maiwan sa inyo rito. Wala ni isang Rimulya ang maiwan sa inyo rito dahil ipapiring squad namin habang nagkakaputukan. Ganito ang lupit ng aming ganti. Kami, ginawa namin yan nung kapanahunan ng revolusyon noong 1898. Pero anong ginawa ninyo? After
Ha? Anong ginawa ninyo after nagpasailalim kayo sa pamumuno ng isang taksil at traidor na si Aguinaldo? Pinagplanuhan yung patayin ang ama ng himagsikang si Andres Bonifacio. Kaya malaki pa ang istorya, Kuya Kiko, na dapat nating ihulma, higpitan at i-announce. Dahil sa totoo lang, maraming mga kababayan natin ang hindi nakakalam na ang tunay nating traidor ay ang ating mga kababayan. Ang pamuno, ang liderato na may kamanyakan at merong kahudasan, ang gobyerno ni Lupin. Sila ang tunay nating kalaban. Hindi kami, hindi tao. Pagbabayaran ninyo ito. Sawa na kami kasi nakapag-desisyon kami, Kuya Kiko, kahapon ng meeting namin. Para malaman nyo si Big Boy. Para hindi na kayo mahirapan sino si Big Boy. We answered the call. Alam mo, sinabi ko lang kung ano ang gusto nila. Malamang, diyan na tayo yumakap. Dahil ang taong bayan ay lihis na rin sa kaalaman. Dahil ang taong bayan, mas inunang tanggapin ang kabayaran kesa ang katotohanan. Yan lamang po ang katotohanan. Tingnan mo, kaya nagtayo sila ng 1,000 army troll para pasinungalingan ang katotohanan. At hindi lahat ng sumusuporta sa kanila ay alam ang katotohanan. Pero inunang tanggapin ang kabayaran kaysa ang katotohanan. Aasa pa ba tayo sa kanila? No? Kuya Kiko, we fight together. Maraming salamat po, Kuya Ed. Second question, if it's okay lang po sa inyo, Kuya Ed, okay? Dapat Okay lang, po ba Kuya Kiko. tularan ng mga Sige lang. leaders natin ang katulad ni Baste Duterte na pinayaman po niya ang kanyang natural resources, tamang mga investors, okay, hindi mga puti. Pero at the same time, okay, Kuya Ed, walang takot na pinapayaman po ang Mindanao at ang kanyang territory. Kahit na tinatakot po sila ng mga puti na ipapadala po nila ang ICC dito sa Pilipinas para kunin at kidnapin po sila, Kuya Ed. What is your opinion, Kuya Ed? Wow, deklaro, di ba? The CIA feeding now the ISIS. Tama? Klaro. Yes po. Ang statement nila mismo, ang nagkumpirma ng ISIS ay nagiging, ang feeder ng ISIS ay ang CIA. Di ba? Pangalawa, ang aksyon ng Duterte sa Davao, yan ay pagmamalasakit sa pera at sa kaban ng bayan. Yes po. Kung ICC po, kanila Kuya Ed. man asikasuhin ang taong bayan ng Davao, yan ay pasalamat ang taong bayan ng Davao dahil meron silang katulad ng Amang Duterte na nagmanang anak sa pagsiservisyo. Okay? Kung mamarapatin nawa sana ay ang kabuuan ng Mindanao ay ang kanilang ma-develop. Maraming magpapasalamat dahil bakit hindi lang ang Davao. Pero nung nakapag-usap kami, nung nagkaroon ako ng time na ma-inform ko siya regarding sa development ng natural resources kasi ang Davao ay separately sa Surigao. At ang aming pinag-uusapan ay ang deuterium sa Surigao at ang ilang area na positive sa oil and then yung Maguindanao na positively sa oil at ang Malampaya. Alam mo, ang sabi lang nila, we need first to protect my neighbor. And secondly, I have to protect and support my fellow men. But I have to distinguish my act for my priority. Kuya Ed, who is your priority? Di ba? Ako sasabihin ko, sir, the people of our country is my priority as one prioritized by the former military officer in men. Paano ang mangyayari? Mukhang mahirap tanggapin ang katotohanan, Kuya Ed. Dahil maraming general ang bayaran na silang nagtatangka sa aming buhay. And they are continuously connecting the CIA. Connecting the CIA regarding
So, sa totoo lang, kung hindi namin hinangad na magkaroon ng komplikasyon, noon pa lang na sinasabing dadamputin si Kibuloy at saka si Daddy, no? Nag-react na ang MI. Sa palagay mo, Kuya Ed, from that point to the present, matino ba ang gobyerno, no? Left and right ang gera. So hindi makapag-aaral ang mga bata. Kung gusto natin at mahal natin ang ating mga anak, palayain natin ang isang edukasyon. Tama, mali? Tama. Kung mahal natin ang katotohanan at ang progressive development ng ating komunidad, palayain natin ang katotohanan. Di ba? Simple lang siya. At kung alam natin na ang buhay ng daddy ko ang siyang magsasakripisyo, mamulat ang taong bayan, siguro alam mo ang kasunod. Diba? Palayain at tanggapin ang katotohanan that the life of my daddy will sacrifice for this. But, ano sabi ni BP Sara? Hindi ako papayag na walang mananagot. And that is now the rank. That is now the return. Sa palagay nila, silang mga, silang mga oligarch, silang mga komunista, silang mga drugs, malays, independent, at pusher, seller, and etc., the group of drugs. Sa palagay mo, no, na natin, plus ang irresponsableng mga Pilipino. Alin ang irresponsableng Pilipino? Ang umaasa lang sa ayuda. Hindi maghanap buhay. Gagawa ng krimen kasi sasabihin nila wala silang trabaho. So sinasaksakan sila ng maliciously na ayuda. That is now the full roles of our community na dapat natin legitimately na labanan at puksain. Kaya kung hindi, kahit pa sabihin mo na araw-araw ang Pilipino ay kumakain ng ginto at dumudumi ng ginto, kapag naandyan pa rin sila, walang kapayapaan ang ating mga anak at apo. Ang gobyerno ay magkakahiwalay. Eh di mas maganda na, Kuya Ed, sabi niya, humuwalay na tayo sa Pilipinas. Tama, mali. That is only an stationary in concern of the topics in concern. Para magkaroon tayo ng liqual na idea. Hindi yan prominently a declaration against this goddamn government. Kasi bakit? Umaasa pa rin tayo na we can work together with our government truly only through those truly leader na ang serbisyo ay para sa taong bayan, hindi sa kaban ng bayan. And we are now still working together for that. 24/7, we monitor. Dito sa Cagayan de Oro hanggang Iligan, we monitoring the activity. We monitoring the activity. Nagpapalit-palit kami, Kuya Kiko, for the information. Anong maganda? Habang nagmumove sila, nagmumove kami. Anong gusto mo? Dalawin niyo ako rito? Try niyo. Dalawin niyo ako. Ganun lang naman na setup eh. Madali lang naman eh. Itanong nyo yung courage ko, anong aking ipinaglalaban. Nang malaman nyo na ang ipinaglalaban ko pala, ay yung palang nasa isipan nyo, pero hindi nyo kayang gawin. Totoo. Yan po kami, the class of 71, and the other group, and the other supporter, for being Reform Armed Forces Movement, soldiers of the Filipino people, and the Young Officer Union. We fight. Our dream shall never die, Kuya Kiko. We fight. Kahit pa sabihin ninyong magkagera, we fight for this country, for my loved ones and our people, for our freedom. Lalaban kami. Kahit pa sabihin nyo, patayin nyo kami, walang problema. Walang problema. Basta minumungkahi namin ang lumaban, then mas maganda na ang mamatay na lumalaban kesa patyon ka na nakaluhod sa dayuhan. Mamili ka lang, Kuya Kiko. Anong gusto mong style? Di ba? Pero masakit ba ng katotohanan? Yan ang katotohanan eh. Wala pong masarap at madaling katotohanan. Ang katotohanan mo ay pinaghihirapan.
Yun po ang totoo. Kuya Kiko. Kuya Ed, I have a question po, Kuya Ed, okay? Since marami po nagsasabi na pag makidnap po or mawala si President Rodrigo Roa Duterte, magkakagulo ang mundo. At ngayon po ay nagkakagulo, Kuya Ed. Okay? Walang mga malalakas na mga leader para maging bridge, okay, sa mga ganito pong bagay, Kuya Ed. I have a question sa inyo, Kuya Ed. Sabi na lang po, Kuya Ed, kung sakali na masama yung Ganito question ko, ang okay? sa akin, Kuya Kiko. Kuya Ed, do you think Hindi. na may pag-asa po si Apo. Sige, Kuya Kiko. Kuya Ed, sige, pasensya na tuloy mo. Kuya Ed. Okay. Sige, Okay. sige. Do you think, Kuya Ed, na mapapalaya po ba si PRRD? Or Kuya Ed, kinakailangan bumagsak muna ang imperyo ng mga puti bago siya mapalaya? Kasi po sa ngayon, Kuya Ed, makikita po natin, Kuya Ed, parang katumbas po si PRRD ng presidente ng Burkina Faso. Katulad po siya ng mga malalakas na mga leaders, okay? Katulad ni Gaddafi, okay? At katulad po ni Maduro na gusto po nila na umalis po sa Amerika at maging independent. Katulad rin po sa Iran at katulad ng mga ibang mga bansa, okay? Pero sa ngayon, Kuya Ed, maraming nagsasabi na there is no possibility na mapapalaya si PRRD unless, of course, if may superpower, okay, na kinakailangang bumagsak, Kuya Ed. Imperyo ng mga puti. Do you think na may pag-asa pa rin ba na makauwi si Kuya Ed or si PRRD? Or should a superpower na katulad ng, alam niyo na, Kuya Ed, hindi ko i-mention para hindi po ma-plug yung live niyo po, Kuya Ed, okay? Ganito Yung yan, mga Kuya puti, Kiko. okay? Yes, Ganito Kuya. yan, nakuha ko, Kuya Kiko. Do you remember around October of 2024 na may mga pouring dito na naghahanap regarding uranium? Yung kasagsagan Yes, po. ng ating bakbakan. And the only Yes, way po. of that is the scenario na merong sinasabing pagpaplano regarding visiting forces agreement na maglalagay ng military bases. Yes po. Ano, naalala mo yung sinabi ko, Kuya Kiko? Naalala ko po. You don't ever trust the Red Indian. You cannot trust Donald Duck. You cannot trust the America because of the history since 1856 to 1900 to 1910 and to 1920 that almost 1 million Filipino that being died, killed in a concentrate camp. Here, in our land, dito mismo sa Pilipinas. And now, the only way is the word friend. America, until now, is not our friend. And then now, the day it come again. The truth is, why? Hindi ba nabuo sa isip mo bakit nagkaroon ng complementary arrest and complementary execution ang kidnapping ni Duterte, samantalang meron presence ng CIA dito sa Philippines, the friend of America? Alam mo ba na mabilis ang reaksyon ng CIA kung ang kanilang kakampi ang siyang malalagay sa alanganin? Katulad din ng action force na ginawa nila kay Merudo. A tactical operation then will be conducted by the Delta Force and the remaining group, the Special Forces of the United States controlled by the CIA. Listen, CIA, we know your drills. Why? Duterte clearly, physically, subjectively announced that he not wanted and trust America. And that is why pinabayaan nyo rin na alam ninyong dadalin sino? Si Duterte sa Hague. Kasi bakit? Ilang oras pang nag-antay sa Villamor bago lumipad.
Samantalang pwede naman nila sabihin yan, in the address of the United States of goddamn America, this address will not be entailed. The disposition that may take to press formerly President Rodrigo Roa Duterte not to brought to Hague as per request by friend Donald Duck. Ginawa ba nila? No, they silently approve that their objectively target is to brought also Duterte in the Hague because Duterte are not be entrusted the United States of goddamn America. Very simple, very mathematic, 1 plus 1 equal 2. But it is being happen here in the Philippines, 1 plus 1 is 11. Why? The oligarch, the drug syndicate, and then the communists, plus the stupidity of some Filipino are being happy that Duterte brought in Hague. The problem now is 1 year. There is no evidence. Where is now the evidence? Kung sino ang nagdala sa Hague at nagtaksil sa kanyang supremang kapangyarihan bilang tao, bilang Pilipino, ay siyang mananagot. Sino-sino? It is composed by core group. Sabi ni Remulla, it is composed by core group. The President, the DND, General Angyo, and Remulla, and others. It is the result of core group. Nah, di core group din kayo. It is clear that there is no doubt. You have no evidence that be entailed and to comply in the composition of the evidence that Duterte Roa, formerly president, is the enemy of the state. Haharap kayo. At ang matindi nito, kapag nakiusap ang pamilya, nagbigyan ng dignidad ang mga nag-alipusta. Diyan na magsasabing maghahalo na ang balat sa tinalupan. Pero ngayon pa lang, o bayan, kami po ay nagsasabi na ng totoo. Mukha atang ang kailangan din ay kagatin natin ang patalim na gusto nilang itusok sa atin para at least kahit papano maramdaman nila na sinasagpang din natin sila bago nila tayo pati. Kuya Kiko. Medyo miss po muna ako, Kuya Ed, kasi medyo nagugutom po ako, Kuya Ed. Pasensya na, wala pa akong kain. Will it be okay po sa inyo, Kuya Ed? Anong oras na? Alas 2 na, hindi ka pa kumakain. May definitely. pinuntahan po kasi ako sa trabaho ba, Kuya Ed? O sige, bigyan mo pa ako ng mga last question pa kasi para Okay. pareho na tayo ng sando, pareho pa tayo hindi Pareho. nananangalian. Okay po, Kuya Ed. Ganun ba yun? Okay, sige. Check-upin ko kung ano pa mga questions na meron ako, Kuya Ed. Okay. Medyo wala na akong gaanong... Paalala lang, Kuya Kiko, paalala, Kuya Kiko, brother, don't ever trust the Red Indian. Yes po. Who totally trying to play with the same sounds and the same song just to have you in a clear white dancing. Ingat. Totoo po yun. Baka mapasayaw kanila, ha? Okay po. Wait. Anong bang pwede ko i-question? Wait lang po, Kuya Ed. Give me Okay. Anong mga balita po ngayon na po pwede natin i-discuss? Sa ngayon, Kuya Ed, pareho lang po yung mga questions po, which is tumataas ang gasolina, pero nagsabi po si BBM na mag-release po siya ng 27 billion pesos para tulungan tayo, pero hindi po natin nararamdaman. Balita po ngayon. Putangin na. Maniwala ka doon, 60 billion nga doon sa PhilHealth, hindi nga nila naibalik. 21 billion pa. Kulokoy. Nga pala, no, BBM, ito, makinig ka sa akin, no, BBM. Even my family ay kilala ninyo. Because gaya nga na sinasabi ko sa iyo, pang number 17 sa roster ng patawag sa Malacanang, ang pangalan namin magkakapatid or the inductions and the announcement ng Kabataan Barangay. No? Ibig sabihin, recently, hindi kami tanga. We are your supporter.
Di ba? Okay. On that year, to the present is the big mistake. Ito lang sabihin ko sa iyo. Hanggat may panahon, BBM, huwag mo nang bulahin, lokohin ang sarili mo. Ikaw ay parang kapitan ng isang barkong may butas na. Because hitting of the what we call torpedo beside and the other side, even on the rear, may tama na ang barko mo. Only ilang quarter na lang ng facility ang siyang hindi pa napapasok ng tubig. But on the other facility and department, napapasok na. It will take to sunk. All you have to do is fix your problem and saying na ikaw ay magre-resign na. Because the ship, the vessel that you be now controlling and sitting upon is my country. However, Mr. President, with due respect, we, the Reform Armed Forces Movement, the soldiers of the Filipino people, and the Youth Officer Union are telling you directly, we are requesting you to sign your lawful resignation that we can save our country as long as there is a time. But if the war will be started because of your stupidity and your crucial mentality, attitude, and behavior, you and your life will be responsible to obtain the obligations for our country and people. That is the only way. And this is serious. Again, this is serious. Alam namin na ngayon pa lang pagkatapos ng programang ito, the ISAP, the NICA, and the local intelligence community will work together to anticipate this program. But to tell you this one, remember the deed and the act of your parents, Ferdinand Marcos Sr., but still, we penetrating through because we are all and we are belong for my country and for my people since 1985 until today. So, alam namin na hindi mo tatanggapin ang magkamatayan ang iyong mga kababayan maliban na lamang sa victimous idea meron ka na pababayaan mo magpatayan ang iyong kapwa kababayan ay mangyayari ang nais mo. Pero kung hindi mo to hinahangad bilang mga Pilipino, bilang nagmamahal sa bansang Pilipinas, bilang nagmamalasakit sa aming mga mahal sa buhay at mamamayan, we have to take this courage for solidarity, honesty, and dignity. We fight. Now we declare, and we are truly what we call this, the beneficiary of the freedom of this world and this country. Wala pong mapapala at maibibigay na kaligayahan at tagumpay na pagtamasa ang digmaan. Sana magkaroon ka ng huling idea at isipin. All soldiers must prepare and wait for the final order to fall out. We take and waiting for that kinds of order. Dahil hindi kami papayag, Mr. President. Huwag mo nang antayin pa na dumating ang katulad ng iyong ama. Dahil ang ama mo, walang video ng adiksyon. Ang ama mo, walang video of something credible. Ang ama mo ay walang malicious video. Pero ikaw, meron. Okay? Ang Kuya Ed TV po, labis na nagmamalasakit para po sa bansa, sa bayan, at sa taong bayan.
para po sa bansa, lalaban po kami. Ako po ay nagdideklara sa inyo na para sa bansa, lalaban kami sa suporta at pagkakaisa ng 18 Marines. Para po sa bayan. Salamat, Kuya Ed. Kuya Kiko. Maraming salamat. Medyo naubusan na ako ng mga tanong, Kuya Ed. Pasensya na ho. Ewan ko kung magugustuhan niyo po yung tanong ko, ho. Okay, I don't know. Pero may nakita po, Kuya Ed, na sa Epstein files po, may pong pinag-uusapan sila na kinakailangan tanggalin raw nila si Vladimir Putin at si President Rodrigo Roa Duterte. Mga Illuminati po ito because hadlang po sila sa kanilang mga plano or sa tanik na mga plano po, Kuya Ed. Okay? What can you say po doon, Kuya Ed? Ayon po sa Epstein, okay? Kailangan daw tanggalin, okay, ang mga malakas na leader, katulad po ni Vladimir Putin, katulad po ni Rodrigo Roa Duterte, at ng mga leaders na ayaw sa Amerika. May sinabi rin si PRRD, okay, nung panahon po niya, na sineparate po niya ang Pilipinas sa Amerika, kaya po gumanda tayo. Kaya gumanda, walang krimen, walang lahat. Do you think na kailangan po natin ulitin ang policy ni PRRD? I-focus po ang natural resources at tanggalin po ang mga puti o separation po yung mga puti sa atin po, Kuya Ed. What's your opinion po sa ganyan po, Kuya Ed? Well, precisely, Kuya Kiko, for that question, thank you very much. Ang masasabi ko lang, Epstein man yan, America man yan, you cannot trust it. They destroying us, our freedom, no? They destroying us, their freedom, and their natural resources. On the secondly, we are shouting on the very first day that please, Mr. President, Mr. Administration, gumawa ka ng hakbang para mamaniubra at ma-develop ang ating likas na yaman. Kung noon nakinig siya, ngayon ba, kahit magkagera sa Middle East, magkakaproblema tayo sa oil? Hindi. Di ba hindi? Yes po. Kung noon pa ay na-develop natin ang oil, sasalig pa ba tayo sa dollar? Di ba hindi? And that is the reason why. Saan ka makakakita na malaki ang suporta natin sa dollar na ito ay isang papel lamang, wala itong gold backup? Mabuti pa ang 500 mo dyan sa wallet mo, Kuya Kiko, kasi meron yan gold backup. Sa dollar, meron ba? Wala pong gold backup ang pera ng Amerika. Yan po ay natural lamang na papel. Okay? Then, on the last, yung sinasabi mong aalisin ng Epstein, si Vladimir Putin, at saka si Rodrigo Roa Duterte, lumang tugtugin na yan. Sure po. Kuya Ed, pasensya na ho. May nag-send sa akin ngayon ng po, Kuya Ed. Ang sabi po niya, US Navy Nuclear Aircraft Carrier USS Gerald R. Ford ay hindi na po mako-commission after inatake po ng Iran ang isa sa mga carrier ng USA, a nuclear air carrier. Ngayon po, USS Kiko, sandali lang po, Kiko. Diyan ka lang. Sige lang, continuous mo lang yung report. Yes po. Ngayon po is decommission po because binomba ng Iran. Wow, for the first time. Wow. Ano pa tong mga balita? Okay. Dalawa na o tatlo na mismo na American F-35 fighter jet which is hindi nila sinesend sa ibang bansa. Secret po, stealth fighter jet ay bumagsak na sa Iran. Ouch. Nakakatakot to. So guys, anong say po ninyo? Nananalo ba ang Amerika o natatalo sila sa Iran? Kasi ang dami na ngayong binobomba. At the same time, boots on the ground. Kino-confirm pa because ang dami na ho silang nawawala. The fire and why
aircraft carrier is set to receive repairs. Kinakailangan nila ng repairs at the same time 14 months pa bago grabe yung pinsala ngayon ng Iran. Okay? Please check pin po ninyo USS Gerald Ford decommission after inatake ng Iran. Ang ginamit po ng Iran is hindi po mga mamahalin na mga missile, kundi ang pinakamura at pinakawalang kwenta nila na weapons. Ang ginamit po nila is $20,000 worth na mga fighter drones. Pasensya na Kuya Ed, nasabi ko po, may nagsend lang po sa akin ngayon na po Kuya Ed. Okay? USS Navy Nuclear Aircraft Carrier Gerald Ford, wala Yes. na. 14 months bago nila ma-repair. Sinend po nila sa Strait of Hormuz, wala na. Ano po, say po ninyo Kuya Ed? Nananalo ba ang Iran o oras na ba natanggalin natin ang EDCA site kasi natatalo sila eh. Obvious. Kaya nga Kuya Kiko, no. Nung nakaaraang segment ko, nanawagan ako sa grupo, no. Na nag-respond naman yung mga chapterer, no. Yes po. Sa mga area which is katulad ng Cagayan Valley, no. Regarding sa mga EDCA site, no. Kasi dito sa Cagayan de Oro, the only established dito is walang fire mechanism dito, kundi rest and recreation. Yung bang sa mga bakbakan dito dadalhin, dito magpapahinga, dito magre-retraining. Ito yung subject nila dito sa Lumbia. Kaya medyo hindi rin mapagkatiwalaan kung po pwede o ano, kasi lahat naman yan indefensible condition. Kuya Ed, yun po is na-witness po natin, Kuya Ed, ang isang nuclear weapon na bansa o nuclear weapon ng mga sandata, walang effect ngayon sa Iran. At the same time, ang sabi ng bagong leader nila, okay? Which is mas nakakatakot, Kuya Ed, okay? Kasi Kasi sa totoo lang, Kuya Kiko, ang dapat Yes po. katakutan nila dyan is yung most powerful na weapon. Yung diniscovery ng China. Yung supersonic. Yes po. Pero may counterpart dyan, ang Russia sa supersonic na yan. So yung dalawang supersonic na ito, kita may Russia, hindi nagsasabi na meron kaming bagong ganito, meron kaming bagong ganyan. Meron na nga silang siguro mga 56 na na newly improved flying saucer eh. Ooh. Oh. Ito, Grabe. dito lang maririnig ito. Newly improved na flying saucer. Siyempre, it look like UFO, alien. No. Kasi ang Amerika, doon nila, sa Section 51, yan ang mga dinidevelop nila. Yung Yes, mga area alien weaponry. No? Yes po. Or investment. Ganon din ang Russia. Ang China, meron din ang China. Kaya nga, hindi nga obviously, ginagawa ng dalawang bansa na ito. Yes po. Na ay ang India, napaka-physical ang India eh. Gawin natin ang missile na to, paputukin natin, kung ubra panalo tayo. Ganun lang naman ang India eh. Yes po. Sa totoo lang, ganun lang ang India. Ika nga, meron din silang confidentiality and secrecy. Pero iilan lang matter yun, hindi katulad ng Russia, marami. China, marami. Masyado kasing burgis at bulgar itong itong Amerika. Yes po. So ngayon, sa kahit papaano pang paraan, we are calling the attentions of our kababayang Pilipino near on the area which is the EDCA na location. Mag-barricade po tayo. Magparamdam po tayo na hindi po natin sila kailangan. When the time physically to mark a target, tandaan ninyo, ang mga missile na yan ay meron niya self-destructed mechanism. Nang ibig po sabihin, pwede pag sang-ayon kayo, lilipad yan to target enemy. Ngayon, pag hindi po kayo sumang-ayon, papuputukin lang din po yan kung saan yan nakataas.
by the Pentagon. Boom! O di, automatic, missile na agad sa atin. Ganun po ang kahinaan ng utak ng pagdidesisyon ng atin pong silupin kasi nga, he is high on using white substances. Ayaw man nilang tanggapin man nila o hindi, it is clear and no doubt. Dito sa mga nagdaan sa buhay natin sa Pilipinas, walang programa. Pero tanungin mo, magkano ang ginastos ng Amerika sa gera sa Iran? $53 billion, ha? Lumalaganting. Ha? Malutong na malutong na malutong. 53 billion. May gera. Amerika kontra Iran. Tayo, ilang trilyon meron tayo? Wala namang gera. Wala pang project. Sana maisip ng ating mga kababayan kung ang Amerika naglustay ng 53 billion dahil doon ay may gera, namatayan sila, yung facility nila, etc. etc. Physically, meron talagang evidence na meron ng encounter o retaliation, lumustay man po ng ganitong kalaking halaga, hindi nakapansisisi. Kasi retaliation. Tayo, trilyon po ang halaga ng nawala. GAA 2025 and GAA 2026 and GAA 2024. Wala namang gera. Pangalawa, walang project na nagawa. Pero trilyon ang nawala. Totoo po, Kuya Ed. Agree. Simple lang po, ito po ay amin lahat pong isinusulat sa pang-araw-araw na report bilang ikang grievances. Ako po, sa logbook ko po, marami po akong naital. Sa lahat po yung activity na yan. Lahat po na activity daily yan. Basta concern sa ganitong project DPWH. O asan na? Asan na yung namatay na nabuhay sa Europe? Asan na? Ano yun? Ganun lang? Namatay lang si Namatay lang siya. Tapos ang istorya, nabuhay sa Europe? Wala na? Wala na. May nag-follow up ba na NBI? Wala. Ang pinapollow up ng NBI dyan, yung mali-maleta, na kapag sinabi, nagsalita ang 18 Marines, kasuhan, din napahiya kayo kila Topacio. So ngayon, ang naglabas kayo ng declaration, walang malicious ang 18 Marines, ganun ba? Totoo po. Nagpapatawa ang NBI ba? Tiyan mo yung NBI, wala akong bulbul sa kilikili. Pareho lang tayo, Kuya Ed. Wala rin ako, Kuya Ed. Di ba? Nagpapatawa kayo. Kami, nakatingin lang kami. The true leader, the true warrior, the deepest mind of the leader is always observing and learning. Kaya yung mga pinaggagawa ninyo, base sa mali-malitang meron kayo, hindi ninyo kami kayang lokohin. Kay darating ang panahon, kahit mo pa sabihin, putang ina, NBI ka, may paglalagyan kayo. Remember this one. Kami ay noong pa'y nakatingin lang. Ano sabi nga ni Colonel Gregorio Gringo Hunasan? Hindi na natin kailangan ang duguan o ang madugong pakikipaglaban. Ito lamang ay social dependency and acknowledgement kung ano ang totoo dahil naandyan ang taong bayan. Well, ngayon, ang taong bayan mas unang tinanggap ang kabayaran kaysa katotohanan. So binabalik na po namin. We will engage for what the government is surely and assurancely they try it to accommodate. Kung gusto niyo ng gera, well, kahit na mataas ang uric ko, puting na. Bigay mo sa akin yung importin at saka bigyan mo ko ng scoop. Hindi na ako lalayo. Kasi okay na ako dito. Last ammo will be mine. Sa palagay niyo, yung ibang mga buhay na nakalagay dyan sa APC, hindi ba yan last ammo? Last mine? Tingnan niyo. Kuya Ed, may pasensya po, Kuya Ed. May question po, Kuya Ed.
is it okay, Kuya Ed, ba kung gayahin po ba natin ang Iran? Okay? Ang success po nila, Kuya Ed, kaya mura lang din ang pinatatalo ng nuclear na bansa, ay firing squad sa lahat ng mga military na corrupt. Okay? Or what you call this, military purge. Okay? Ibig sabihin po yan, Kuya Ed, okay? Pag may makita po sila ng mga military ho, na mga corrupt, or let's say mga kaalyado ng mga puti, ang ginagawa nila, public firing squad, televised. Tapos yan, pagkatapos yan, Kuya Ed, after na mapunta na sa firing squad, ang mga corrupt na mga military personnel, Kuya Ed, saka na sila mag-wage ng gera sa mga puti. Do you think that we should actually adopt that, or do you think na we should be more unique, Kuya Ed, in your opinion? Should we have a military purge sa mga corrupt na mga military officials natin, or should we approach differently? Kuya Ed, what's your opinion on that? Well, my opinion is very simple. No, we push to sign and to approve 11-11, which Congressman of Zamboanga City are pushing now, firing squad or death to those corrupt. No? At ang kaparaanan ng ating pagpatay sa kanila o pag-firing squad, yung saganang sa atin. Saganang atin. The first priority visitor is their loved ones. Parang masakit. Masakit sa kalooban. Ang putang ina, yung tatay ko, pinalamon pala kami ng dahil sa nakaw. At ngayon, mata rin namin ang makakakitang papatsalangin siya sa firing squad. Yung lahat na nakaupo doon sa harapan ng firing squad ay, alam na, mga mahal sa buhay. At walang papatay na tao. Alin to? Yung automatic, merong 4 na poste, then prior target na lang, mechanism na ang kakalabit. Centralized mechanism. Yes po, Kuya Ed. Di ba? Si centralized na lang siya. Yes po. Pasensya na, Kuya Diba, Ed. kita mo, diba, mga ginagamit ng mga sophisticated sniper. Di ba? Yun ang gagawin, yun na lang ipagagawa. 50 caliber yung bala. Sus, kalami. Putang ina, ano kayang hitsura ng katawan mo pag tinamaan ka ng 50 caliber ba? Parang Totoo po dumakot yan, ka ng Kuya Ed. parang kang dumakot ng limpak na salapi. Di ba? Agree, Kuya Kaya Ed. sana. Kailangan patayin ang lahat ng maaprubahan sa korupsyon, sa death penalty na yan, pero sa ating kaparaanan. Pwede naman. Pwede naman mamili sila, firing squad, pugot ulo, o tad-tad. Maraming Alam mo, iisa tad-tad? pang nila, Kuya Ed. Pag sinabi niyo po yan, marami. Alin ang tad-tad? Putulin mo na yung kaliwang paa. Tad-tad rin. Yes, Pak, po. pak, pak, pak. Kanan paa. Tad-tad rin din. Pak, pak, pak. Kaliwang kamay. Ang Yes, maiwan po. sa kanya, yung sentro lang. Yes po, Kuya Ay Ed. siguro naman. Putang ina. Sarap ipakain sa baboy ba? Alam niyo, Kuya Ed, may sinabi po yung ibang mga tao na pwede po ba gawin yan mismo sa mga alay sa mga Amerika. Sinabi ng Amerika, Kuya Ed, hindi po pwede kasi kung gagawin niyo yan, halos lahat ng mga government official ubos, wala. Kailangan natin ang mga kaalyado ng mga Amerika. Okay? Kahit Amerika, i-apply niyo po yan, ayaw nila, Kuya Ed. Gusto lang, nilayan po natin ang sistema nila na puro mga corrupt. As in, corrupt talaga. Hindi. Ito nga hinihiling namin sa pagpababalik at pagbabago ng ating republika o ng lipunan at batas. Wala nang sasang-ayunan kundi ang Pilipinas lang. Wala nang Amerika. Alam naman natin, dadagdagan pa ba natin ang ilang milyong pinatay nila para lang maniwala tayo na ang history ay totoo? Kailangan pa ba ng another? Kung matuloy itong proxy war, another na naman. Kung 3 milyon ang mamatay, 2 milyon ng una, plus 3 milyon ngayon sa darating na panahon na to, 5 milyon na. Hindi pa rin maniniwala ang putang inang mga Pilipino. Yun ang malupit. Pero kung sang-ayon ang bayan at ang taong bayan, putang lang yan, wala na Amerika.
Wala na, kaya natin mabuhay. Kaya nga, ipinupus natin noong 2023 pa. Bakit hindi ninyo pagbigyan ng pananaw o tanaw isipan na ang ating likas na yaman, ang ating unang i-develop? Kasi bakit? Kung yung Burkina Faso nga eh. Kung ngayon ang Burkina Faso, nakahiga sa pag-unlad. Pag-unlad sa ekonomiya, pag-unlad sa edukasyon, pag-unlad sa industriya. Noon, isang kahig, isang tuka. O ngayon, magkano na ang isang piso o ang piso ng Burkina Faso sa piso natin? Magkano na ang piso ng Burkina Faso Magkano po, Kuya Ed? sa piso natin? Wala na. Ang mga negro, naungusan na naman ang Pilipinas kasi ang pinaprioridad ng Pilipinas ay ang mga magnanakaw, ang mga kurap. 'Di ba? Kailan pa matututo ang Pilipinas sa kapanahunan ni Aguinaldo na ang pinaboran ay puro mga kurap politika? Hanggang sa ngayon, meron bang magandang naidulot? Ang Aguinaldo government ba, meron bang magandang naidulot maliban sa pagkakaroon natin ng isang presidente at ang isang baligtad na watawat? Wala po, Kuya Ed. Yun lang naman ang nabago sa Aguinaldo. Yes po. Ang Aguinaldo ang pangulo at ang bandera na dati ang sagisag ay ang pula na ang ibig sabihin ay makadiyos, makatao, makabayan, ginawa niyang asul ng kauna-unang liderato ng administrasyon ng Republika ng Pilipinas sa ilalim ni Aguinaldo. Yun lang. Sa ekonomiya, meron ba? Wala. Kaya nga nadala ang alin? Ang Wala po 800? Ang 800 na mga ipugaw, ang igurot, ang mga Muslim, ang mga itawis, ang mga kababayan natin sa Basilan, nadala doon sa Carnaval at binigyan ng 4 na hektaryeng mamuhay sa kaparaanan nila. Ano ang tingin ng tao sa atin? Yellow monkey? Na yan ang mga Pilipino na dapat ay magkaroon ng tamang edukasyon, sabi ng mga Amerikano, pero walang nangutana doon sa mga igorot kung bakit sila naandoon. Samantalang ang isang dato ng igorot asking to the people, why you are here? Why we are here? They invite us to show some proven of activity and mathematical invention through our mind as native Filipino. May sumagot ba? Meron ba nag-report? Wala. Those Igorot can speak 7 language and very mathematician. Totoo. Kuya Ed, prayer ko na po, Kuya Ed. Will it be okay, Kuya Ed? Kay Asar prayer masjid ko na ako, Kuya Ed. Will that be okay po, Kuya Ed? Alas po muna ako. I'll try na bumalik po mamaya po if available pa kayo. Binigyan tayo ng restriction dito kasi tama na naman ang ating mga sinasabi. Meron. Live restriction from nakamputo. Live restriction from the audience. You leave constraint things, etc. Warning. Di ba? Ganun lang kasimple. At yan ang sinusuportahan ng ating mga kababayan. Kasi sila bayad, tayo, hindi. So, ang maganda nito, magpaalam na tayo kaysa makabayolate pa tayo. Ganun lang kasi. I love you all, Philippines. Nakapagsalita na ang Kuya Ed, gagawin po namin ito until the day we die. Kay Kuya Kiko, maraming salamat sa pag-akyat. Before po yan, okay. Sa aming panel, thank you po sa inyong mga gift. Na-warningan na naman tayo kasi palalim na tayo. At exactly kung ano po yung sa atin. But we stand as Reform Armed Forces Movement, soldiers of the Filipino people and the youth. We will fight for our country. Huwag lamang po kayong mainip dahil sama-sama po tayo. We cannot win this war without you. Without every one of us. Kasi kung titingnan nyo, this year is 1985. From 1985 to the present, ano nang hitsura namin? Ang iba po dyan patay na, pero still, we
we fight for a people. Okay po, maraming salamat po. Kita-kita po tayo na naman ulit doon sa kabila kong account. Kuya Kiko, thank you. I love you, brothers. Assalamualaikum sa Maraming salamat pagdating po. I love you po. I love you. Okay. Before that, Thank you very sa much. mga viewers po dito, please follow and subscribe Kuya Ed TV sa kanyang YouTube page if you want more educational and more information po na walang restriction kasi alam ko bitin kayo. Kung ayaw niyo mabitin, i-follow niyo po si Kuya Ed TV sa kanya pong YouTube page. Makikita niyo po bakbakan at the same time hindi po kayo magsisisi po. Okay, maraming salamat po. At kung At 6 sakali p.m. po, hindi niyo kita-kita po tayo sa YouTube channel ko po. This coming 6 p.m. Apo. Yes po. Everybody, Maraming thank you. salamat po. Iiwan ko po sa inyo ang salita na iniwan po sa atin ng ating butihing kaibigan na si Thomas Jefferson. Even the king's kingdoms will fall when corruption invade his mind and soul. At yung salita po ng ating ama ng himagsikan, si Andres Bonifacio, na ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siya pong basihan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Mabuhay po kayo. Saluting yun. Thank you. Maraming salamat po.